Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay magsama-sama muli magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin yung naging kaganapan po kahapon sa impeachment na alam naman po natin na ang COA ay nagamit na rin po sa politika di umano para po sa pagpapabagsak nila sa ating Vice President. Hindi po ba? Kasi ibang-iba po ang ginagawa nilang pag-audit sa Vice President. Mga kababayan, obvious na obvious. Napakarami pong sablay at halatadong gamit na gamit sila sa politika. Hindi po ba? Kaya nga po ang tanong natin, how much? Ilang maleta kaya, mga kababayan, di umano? Ito po, balik tanaw po natin ang naging kaganapan kung paano po tanungin at makita po natin ang isang damukal na bistado sa kanilang mga pinagagawa. Ito pong kanilang COA auditor na si Sailin sa pagtatanong po ni Attorney Christine Ferrer. Mag-umpisa na po tayong ibalik po natin ang kaganapan kahapon. Sa inyong investigasyon, may Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho na pag may violation ng 6.1.1 ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance? Nasa JC ho yan? Kasi nga po, yung Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala? pwede pong pakiulit yung tanong. Sige. Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po, ito po yung tinatanong ko po ay mismong yung provision na yun, sinasabi ho ba niya, you can directly issue notice of disallowance without... Your Honor, this is asked and answered. asked and answered. That is your answer, Counsel. It's not in the memorandum circular, Silene, right? Meron po, ang notice of disallowance po kasi ini-issue siya pag irregular na po yung paggamit nung pondo po. So, Tama po kayo, pero walang nakalagay na pwede kang dumiretso doon kapag kung ano man. opo, basta nakalagay lang po na ini-issue ang ND pag irregular. Pag kung sa pananaw mo, irregular na. Opo. You may proceed, Counsel. Okay. Ang tanong ko ho, Nakita nasa niyo po joint mga tambay? circular ba ho? Kahit wala po sa joint circular, ay pinipilit po nila mga kababayan. Ganyan po katindi. Ito pong mga sindikatong gobyerno ngayon sa ating bansa. Di umano. Ito pa po mga kababayan. Ibalik tanaw po natin ulit ang ginagawa po nilang pag-aakset, pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Mao. Opo. Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether confidential and information is confidential? Pwede pong pakiulit yung tanong. Okay. Question is vague, Your Honor. Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho agency, sa tingin namin dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin, baka may matuntun, no? Matuntuntun yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. No? Acceptable pa rin ba sa COA yon? Hindi naman po confidential yung mismong Sa supplier. inyo ho, pero kung sa... Asked and answered, Your Honor. Okay. Hindi naman confidential yun. Asked and answered. Don't argue with the witness, Counsel. Okay, yes, Your Honor. So sa tingin nyo, hindi confidential yon, pero maaaring sa agency, confidential ho yun. para sa kanila. Argumentative, Your Honor. Asked and answered. It is not confidential. Move on to the next point, Your Honor, Counsel. I'm asking for possibility, Your Honor. There is already ruling from the presiding officer. Move to the next point, Counsel. Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi nyo ho, sa tingin nyo, hindi naman siya confidential. Misleading, Your Honor. Hindi ho. Witness may answer. Yes. Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide. Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no?
Okay ask- lang na malagay yung Your Honor, address ng please. ABC. Again, this is already argumentative. Asked and answered, counsel, asked and and answered. Yes, argumentative. There is nothing confidential about where you Asked buy and answered, supplies. counsel, Your Honor, please, whether this you line of agree or not, questioning, whether you agree with that, with the answer of Celine, that was the answer she gave. continuing objection, Your Honor, if it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, We will chairs not and be- tables, we will have a continuing objection not yet to there, this counsel. line We're not- of questioning, Your Honor. We're not yet there, counsel. Okay. So Attorney you are Christine, saying... you may proceed. Yes po. Your Honor, thank you po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan sa agency. Wala na. Argumentative, Your Honor. Excuse me, With regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance ho na yan, sa tingin nyo, hindi ho siya confidential, di ba ho? So kayo ho yung mas nakakaalam na ito, you are in a better judgment sa bagay ho na yan. Kasi po dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po. Hindi Hindi po ho yan yung tanong ko eh. Okay, The yung question tanong, is vague, Your Honor. yung tanong, Please, the Celine, question is vague. Celine, ang tanong sa'yo ay, may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba ang may karapatan? Kasi I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies, correct? Opo. Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct? Based on the evaluation po ng magiging response nila. And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba? Opo. Kasi napaliwanag nila. Opo. So, minsan sinasabi na sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo. Opo, based po sa evaluation ng response nila. Kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or sa Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito. Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice. Opo. Tama? But your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court. Pag yung sa COA po, opo, pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court. Yes. Okay, counsel, move on. so in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya ng supplies, medicine, and food. Yan po yung naging basis ninyo ng ND ninyo, di ba po? Your Honor, please, I think this was the Kasi pinalalabas nila, mga kababayan, lahat po kasi kailangan sila na masusunod sa confidential. Yung mga asset, mga kababayan, yung ginagamit pong mga mag-iimbestiga dyan, ay talagang meron pa pong mga tauhan yan. May mga asset pa rin yan. Hindi po ba? May mga asset pa rin sila. Hindi lang na maisa yan. Hagdan-hagdan yan. At yan, mga kababayan, ay kailangan po yan hanggat maaari, kakain po yan. Hindi mo nga pwedeng kuhanan ng resibo yan eh. Kung ikaw ba naman nasa bundok o nasa probinsya, karamihan sa probinsya hindi naman nagbibigay ng resibo. Hindi po ba? Ito po ang hirap po dito sa COA, mga kababayan. Dahil nga gusto po nilang pabagsakin lang ang Vice President at siraan ng siraan at gamit na gamit po sila sa politika. Samantalang yan po ay makakarating pa sa Supreme Court. Ganyan po katindi itong ginagawa po nila sa ating Vice President para pabagsakin. Ito pa po, mga kababayan. Anuhin pa po natin. Ibalik po natin lahat. Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Is Honor, we isn't object. that a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent. It's not a what-if counsel because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well. Later on, attorney rather, Celine, ibahin natin ang payment for reward at payment for information.
Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, At tama yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, Counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, may mangyaring masama? Differentiate Hindi, sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari yung masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal ho bayaran ng reward yung tao na Excuse me. nagbigay ng information Are you na done yun. with the question? I think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, Counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. Parang misleading. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, referring to I can. payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, Is not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor. court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan Tama. nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, saan kailan lang magiging reward yun kapag ka may naturo? Opo, kasi yung proof of success. Ay, nako, ang bihirang buhay yan. Oh. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihinga under item 4.8.5.3. Right. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward,
ine-AOM mo, dinidisala o sinususpend nyo? Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. Wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, Sa kanila lang po, interpretasyon lang nila. Haka-haka lang nila. Sila lang po ang gumagawa, mga kababayan, sa isip nila. Pero wala po yan sa joint circular, mga kababayan. Nakita nyo po? Ganito po katindi ang COA, auditor, pati po ang confidential fund, grabe po sila. Sa intelligent, mahusay pa sila. Bili mo yung mga magbibigay ng tip. hindi pwede bigyan ng reward. Yung magbibigay ng tip, matindi. Ibang klase. Ano mahuhuli mo? Na masasamang tao, mga makakaliwang grupo, kung walang magbibigay sa ng tip. Hindi po ba? Kaya nga po, kahit nga po yung sinasabi ni Lacson, dahil siya po'y galing dyan, yung intelligent fund, marami po yan, hagdan-hagdan po yan. Hagdan-hagdan. Hindi lang po isa ang investigasyon dyan, ang investigador, ang intelligent. Hindi lang po isa. Gumagamit din po yan ng mga asset. Hindi po ba? Pero pagdating po dito kay Sailin ng COA, ibang klase po. Dahil nga po mga kababayan, sa laki po yata ng promise at pangako at binabayad yata nila, mga kababayan. Matindi. Sariling interpretasyon lang ang ginagawa nila. Sarili! Sarili. Kaya nga sinasabi ni Escudero, kung ang Vice President pupunta sa isang lugar, di po kailangan i-secured mo yan. I-secured mo kung may threat ba sa kanya sa lugar na yon. Paano kung meron nagbigay na impormasyon na, sige, Vice President, payapa po kayo rito. Ligtas po kayo rito. Nagbigay siya ng information. Hindi mo ba po pwedeng bigyan ng reward yun, yung nagbigay ng informasyon, na ang isang vice presidente at isang pangulo ng bansa ay safe do sa lugar na pupuntahan niya? Ibang klase. Ganyan po kasystematic ang ginagawa nilang scripted at sindikatong pagpapabagsak sa Vice President, mga kabayan. Ibang klase, no? Yan po ang gobyernong tinatawag na bangag ng kanyang ate. Dahil po lahat po sila ay may karga-karga na issue ng korupsyon na dapat po nilang pagtakpan. At kung magiging presidente ang Vice President, malilintikan po sila. Pati po yata itong COA ngayon, mukhang kailangan po ng masusi at malalim na investigasyon sa mga tauhan ng COA. Di umano, mukhang gamit na gamit din po yata pagdating sa maleta. Di umano. Kaya po tayo nagpapasalamat sa napakagagaling na mga abogado na tumatayong tagapagtanggol ng Vice President. Yan po, sa pangunguna po ni Christine Ferrer. Maraming salamat at talagang napakagaling at lumalabas po ang katotohanan na talagang planado, scripted, fishing expedition ang ginagawa nila di umano sa Vice President para po mawala na sa politika dahil alam nila na hindi nila kailanman matatalo ito sa malinis na halalan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Ako si Pilam, Ani Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo pumapagawa. At tis-tis lang po tayo mga kabayan at samahan po natin ng maraming dasal nang tayo po'y maingatan. God bless po sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye.